Let me give you a good news. Alam niyo po, whether you are a follower of Jesus and not yet, gusto ko sabihin to sa inyo, our victory is not dependent on our promises and our ability to overcome. It is in what Jesus accomplished on the cross. We are starting a new series, di ba? Loving God, a life of worship. Kaya yan ang topic ko natin ngayon. Love God even when we fail. Bakit ito importante yan? Some people would say, takot akong lumapit sa Diyos, natatakot na akong lumapit sa Kanya, kasi alam ko naman, mafe-fail ko na naman siya ulit eh. Di ba? Alam ko naman, palpak na naman ako, ganyan. Ayoko na. Now, let me just encourage you, especially tayo pong lahat, no? Lahat tayo, whether you're followers of Jesus or not, marahil meron tayong somehow ganung klase ng feelings. Kaya iba nga, sa sobra hong hirap ng, sa kanilang pinagdadaanan ng lagi nilang failures, minsan isip nila, kaya iba nagpapakamatay, iba naglalasing, iba kung ano-ano ng bisyong pinapasok. Kasi feeling nila, yun yung paraan to escape the reality of failures. Now, let me just encourage you this. Lahat tayo are bound to fail because we're living in an imperfect and broken world. Okay ba yan? Bakit? Sabi nga ho ni Paul, for the creation was subjected to futility. Not willingly, hindi naman niya gusto eh. But because of Him who subjected it in hope. Lahat tayo, whether we like it or not, ay talagang subject to futility dahil nga sa ating pagkakamali. Yun ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos for us to discern what is good and evil for ourselves. Nung pa sa simula yan, even nung creation pa lang ng mundo, sinabihan niya na yung tao, and yet people are so stubborn na hindi ho sila naniniwala sa Diyos. Kaya nga ho sabi ng isang Scottish novelist and playwright, si J.M. Barrie, we are all failures, at least all the best of us are. Lahat tayo nagkakamali. Pero paano na? Paano na ang ating kinabukasan? Kaya nga sabi nga nila, dapat nga ang pinapractice natin, tinetrain natin ng mga bata, lahat. Hindi para magtagumpay. Tinetrain din natin sila paano mabigo. Kasi mas maraming kabiguan at disappointments kaysa sa tagumpay. Let me give you a good news. Alam niyo po, whether you are a follower of Jesus and not yet, gusto ko sabihin to sa inyo, our victory is not dependent on our promises and our ability to overcome. It is in what Jesus accomplished on the cross. Kaya sabi ni Paul, but thanks be to God who gives us what? Victory through our Lord Jesus Christ. Ang sarap nun, purihin ng Diyos. Sabi niya, pasalamatan natin ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Therefore, kaya naman, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang mawalan ng gana. Sabi ganon, my beloved brethren, maging matatag ka, maging immovable ka, always abounding in the work of the Lord. Huwag kang magsasawa. Kapag dadapa ka, bangon ka ulit. Sabi ganon, knowing that your toil is not in vain with the Lord. Kaya nga, as Christians, listen to this, as followers of Jesus, believers of the Lord, our default mode is to rise up when we fall. Nagkakaintindihan, kaya nga, learn to fall upward. Parang malalaglag ka pataas. Yan ang kakaiba nating kapangyarihang ibinigay ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, for a righteous man falls 7 times and rises again. Yan ang isang katotohanan. Kapag bumagsak, bangon. Kapag tinaboy, bangon. I remember John Wesley was rejected. Sabi niya, nireject siya ng Church of England. Ano sabi niya? The world is my Paris. Walang problema. Tinanggal niyo ako sa lugar. But the world is my Paris. And you know what he did? Nag-preach siya sa sementeryo. At napuno yun. At yun ang simulain ng Methodist movement. Di ba, naalala ko si J. Campbell Morgan, isa na namang kilala at sikat na pastor sa Inglaterra noon. Ano sabi niya? When he was rejected, he was not ordained as a pastor ng Church of England. Sabi niya, the world rejected me, but God accepted me.
Yan ang bagay na dapat nating tatandaan. It's not about what people will say about you, kundi ano sinasabi ng Diyos tungkol sa'yo. Hello? Pakisabi mo sa katabi mo, people may reject you, but God is always welcoming you. Pakisabi mo sa katabi mo, wag kang matakot. Kahit atin mo, ayaw mong kausapin. Parang nire-reject mo na siya. Pero hindi. Di balik, kung hindi ka kinausap ng katabi mo, wag mo siyang intindihin. Mahalin mo pa rin siya. Patulugin kung kinakailangan. Di ba? Yan ang ating dapat tatandaan. Now, bakit tayo nakakatiyak that we will rise again? Because when he falls, look at this, he will not be hurled headlong. Sabi niya, because the Lord is the one who holds his hand. Itong masarap, kapag kasama natin si God, hindi tayong may hawak sa Diyos na nakakabitaw tayo. Siyang nakahawak sa atin. Kaya kahit makabitaw ka at madapa kang ganyan, hindi ka susubsob dahil hawak ka niya. Ang takot mo Kasama sa acting yon. Di ba? Sa totoo lang, hawak ka niya. Hawak tayo ng Panginoon Diyos. Ang sarap ka. At ang ganda nito, si David ang nagsasabi nito. At si David ay bagamat a man after God's own heart, whose desire is to do God's will. Tingnan nyo naman, hindi siya exempted sa pagdapa at pagkakamali. Talagang nadapa siya big time. Nasusundan po natin. And yet he was saying, you will not be hurled headlong. Kaya ang sarap isipin, wow, kung si David may ganitong patotoo, then you and I can also say the same with confidence na hindi ba, madapa man ako, babangon ako ulit kasi hawak ako ni God. Hindi ko hawak si God, siya may hawak sa akin. Amen po? Yan ang panghawakan natin. Huwag natin kakalimutan yan. Kaya nga, tulad ng binasa natin, ito ang nangyari. Listen, para lalo maintindihan natin, paano nga? How can I keep on loving God when I fail? Di ba? Kasi ulitin ko our default mode is to keep on loving God. Walang sukuan because God will never give up on you. Okay ba? Kaya huwag ka susuko dahil hindi ka sinusuko ng Diyos. Kaya ito ang sagot ng Diyos sa atin na yun. Then Satan stood up against Israel and moved David to numbers Israel. So ito dito pa lang pinapakita na kagad, sino nagsasabi? Satan stood up against Israel. Anong pangalan? Ang pangalang Satan. Ang ibig sabihin niyan, kaaway, adversary. Okay? Accuser. O kaya ay slanderer. Yan ang pangalang Satan. Kaya dyan pa lang, maintindihan nyo na kaagad that this Satan, ang kanyang motibo bilang kaaway ng tao ng Diyos is to destroy us. Whether we realize or we admit that or not, merong reality ng unseen world. May reality ng unseen world. Hindi tayo lang to. Kaya sabi ni ito isipin nyo tinulak niya si David bilangin ang bayan ng Israel. Walang masama sa pagbibilang. Kaya nga may numbers. Kaya nga kahit sa Acts, they counted all those who believed. There's nothing wrong about that. Ang problema, ano yung laman ng puso mo? Ang galing ng Diyos, gagamit din siya ng tao para paalalahanan tayo. In this case, sabi niya, Joab, may the Lord add to his people 100 times as many as they are. But my Lord the king, are they not all my Lord's servant? Why does my Lord seek the things? Why should he cause guilt to Israel? Nirebuke na siya. Kumbaga, ako yung leader, ako si mukhang may tama itong sinasabi Mapag-pray nga, Lord, ano ba sinasabi nitong si Joab na to? Hindi kasi agad ako maniwala kay Joab kasi masang tao to Marami itong pinapatay na walang kalaban-laban nakuha ninyo? So, sabihin mo pa rin sa Panginoon Diyos, parang si Balaam, yung donkey bilang nagsalita. Sa lahat naman ng pagkakataon, paano ka naman nakakita nagsasaltang donkey? Di dapat nagpisa, ba't nagsalita to? Baka sa Diyos na to Di ba? Nakuha ninyo? Kunyari kayo nakikinig kayong ganyan. Parang, makinig kayo. Baboy nagsasalta. Baka may katotohanan to. Pag-isipan ninyo, hindi yung tanggap kayo ng tanggap. Dalhin nyo sa Diyos, Lord, tama ba itong sinasabi ng mamang to? Tama ba itong pinagsasabi nito? Guide mo nga ako kasi kayo naman ang katotohanan Since you want all of us not to perish, Lord, i-guide mo kami sa tama. Hindi ako nagsalta ito, maniwala ka pwede? Hindi. Sabihin nyo sa Diyos. Kasi maririnig nyo, kung tama ito sinasabi itong maman to, Lord, bigyan mo ako ng isang kapapakumbabang puso na sumunod ako sa kaparaanan ninyo.
So, sabi niya gano'n, mag-guilty pa Israel. Sabi niya gano'n. So, Joab gave the numbers and census kasi hindi nakinig si David eh. If you want to look the other details, punta kayo sa 2 Samuel 24. Hindi nakinig si David. Sa halip, sige, bilang na lang. So, 1,100,000 men ang bilang, 470,000 men who drew the sword, but he did not number the Levi and Benjamin. Kasi bakit? Ayaw ni Joab yung pinag-uutos. Can you imagine? 9 months niyang ginawa yan just to get census. Ang tagal. Ang tagal na pwede sanang ituwid at i-stop. Pero David did not listen. So, hindi siya nakinig. Eto nangyari. God was displeased with this thing, so He struck Israel. Patay. Nagalit si Lord. So, anong gagawin na natin ngayon? The Lord is displeased. We failed big time. Now, baka matanongin ninyo, ano ba pagkakamali dito sa pagbibilang? As I've said, yung pagbibilang, minsan lack of faith. Di ba? Faith pleases God. Bakit lack of faith? Kasi nakatingin ka doon sa bilang ng army mo kaysa kay God. So anong gagawin natin? Learn to row. Ayan. How to love God when you fail. Hirap ka na, para ka nalaglag na sa barko. Then matuto ka mag-row para makatakas ka. Row. Remember, row. Sabi mo sa atin mo, row. Ayan. Ano yan? First, repentance, obedience, and worship. Repentance, obedience, and worship. Para nagro-row ka. Ganyan. Repentance para you keep on moving forward. Kahit nalaglag ka sa barko, just keep on moving forward. Okay ba yan? Yan po ang ibig sabihin niyan. So let's start. Repentance, what does it mean? Sabi rito, God was displeased with this thing, so He struck Israel. Look at David. Ganito ang repentance. David said to God, I have sinned greatly. Agad-agad, it is an admission and realizing, talagang mali ka. Buti na lang si David, alam niya na nagkasala sa Diyos. I have sinned greatly. Hindi siya nagbulag-bulagan. Ang problema ng tao, kaya hindi makapag-repent, hindi niya alam kung tama o mali yung ginagawa niya. Basta alam niya, ginagawa ko to para sa Diyos, siguro naman tama ito. Di ba? Problema yan. Malaking tama yan. Pag-isipan ninyo, maraming taong ganyan. Basta alam ko, sincero ko, tama to. Hindi. Tingnan mo yung Bible, ano siya sabi ng Diyos? Tama ba talaga yan? Nakuha, alamin mo ng mabuti. Now, tingnan nyo. In that I have done this thing, talaga, ay naamin niya, ako gumawa nito. Hindi sila, hindi niya bine-blame ang ibang tao. Kasalanan kasi ito si Joab eh. Hindi niya pinilit yung tama eh. Tumahimik na lang at sumunod na lang ng padabog-dabog. Diba, hindi. Ako may pagkakamali ito. But now, please take away the iniquity of your servant, for I have done very foolishly. Wala nang pagtatakip. Kasalanan ko to. Yan ang unang kailangan sa repentance. Now, kaya nga, tinan nyo, sa 2 Corinthians, minsan, it causes us some form of sorrow. Sabi niyan, I now rejoice so that you were made sorrowful to the point of repentance. So, anong punto niya? Yung being sorry, wala pang repentance dyan. Yung feeling sorry, pwedeng mag-lead to repentance. Nakuha nyo? The sorrowful to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. Ito sabi niya, for the sorrow that is according to the will of God produces repentance without regret, leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Kasi pwede ka maging sorrowful, pero hindi ka nagre-repent. Parang si Judas, sorrowful, nagpakamatay. Hindi nagrepent. Sa halip na tumakbo kay God, tumakbo, magpakamatay. Ganon din sa atin. Kapag tayo po'y sorrowful, if we feel sorry about our mistakes, takbo ka kay God. Yun ang repentance. Pero kung hindi ka tumakbo kay God, tumakbo ka kung saan-saan, hindi repentance yun. You keep doing your own thing. Ito ang aking definition ng repentance. Pinakorek ko nga kay Pastor Ricky kanina. Repentance is not just feeling sorry for our sins. It is a radical change of mind and heart that leads to a change in behavior. May pagbabagong mangyayari. It requires a high view of God as seated on His throne. Sa madalit salita, Lord, nagre-repent ako, so ikaw na ulit ang maghari sa akin. Ikaw na nga manguna. Ikaw ang CEO, hindi ako. And sabi niya, and putting ourselves in our rightful place as His followers. This leads to worship, obedience, and turning away from the things that displease the Lord. Yan ang totoong repentance. Pag lumapit ka kay Jesus, parang sasabi mo, bati na tayo. Ayoko nang gawin yung hindi nakakalugod sa'yo. Okay ba yan? Kasi ngayon, ang dami ng tao ngayon, hindi na tinuturo yan ang sa kanila, basta napatawad na tayo din, Lord, okay na yan.
Mali. Ang totoo niyan, the closer you become to the Lord, the often we repent. Ba't ko nasabi? Kasi the closer we are to the light, lalo natin nakikita, ay, ang dami palang dumi na hindi ko napansin una. Kaya lagi ka nagre-repent. Kasi nga, lagi, nasasaliwa ka, balik ka ng balik. Saliwa. Balik ka ng balik. Kasi yan ang issue ng repentance. Kaya nga sabi ni Martin Luther, ito yung issue ng, like ang U-turn ng U-turn. Kasi ito, sabi ni Martin Luther, when our Lord and Master Jesus Christ said, repent, we willed the entire life of believers to be one of repentance. Yung buong buhay ng mananampalataya ay buhay ng patuloy na pagpapalit ng daanan tungo sa tamang paraan ng Diyos. Okay, good. Now, tingnan niyo po ito. Kaya sabi ng Panginoon, may bunga yan eh. Therefore, bear fruits in keeping with repentance. Do not begin to say to yourself, we have Abraham for our father. Kung baga sa atin ngayon, Christian na ako, pinanganak na ako sa Christian family. Hindi. Walang kinalaman yan doon. Sabi niya ganoon, I say to you that from these stones, God is able to raise up children of Abraham. Sabi ng Lord, ang totoong repentance ganito. Na-realize mo, hindi si God ang Diyos sa buhay mo, kaya lalapit ka sa Kanya. Kaya nga, ang repentance sa totoo, may totoong pag-amin at may pagtotoong pagtanggap ng responsibilidad. Sa madaling salita, meron din pagtanggap ng consequences. Nagkakaintindihan? Yes, we pray that God will spare us from consequences kasi God is merciful. But whatever God decides, okay pa rin. Susunod pa rin tayo. Kaya nga si David, tinan nyo naman, walang paligoy-ligoy. Sabi ni David, Lord, di ba ako naman po yung nagkasala? Sabi niya, ako naman po yung nag-utos sa mga tao. Ako naman po yung nagkasala talaga at gumawa ng masama. Lord, wala naman silang kinalaman eh. Kaya Lord, kayo na lang, sa akin na lang po kayo, tsaka sa tatay ko, tsaka pamilya namin. Huwag na po sa mga tao. Please, huwag na po sila. Ibig sabihin, tanggap niya, Lord, ako naman po eh. Ito masakit na katotohanan ha. Kaya kung bakit tayo dapat maingat sa ating lakarin. Hindi lang tayong tinatamaan, may nadadamay na iba. Ang bait ng Diyos. Kaya gusto ng Diyos, sumunod tayo, hindi para pahirapan tayo. Gusto niya maging maayos ang ating mga buhay. Kaya, anong ginawa ni Lord? Tingnan nyo. And the Lord spoke to God, David seer. Ibig sabihin ng seer, siya po ay prophet ni God, giving the message of God to David. And sabi niya, and go and speak to David, saying, thus says the Lord, bibigyan kita ng tatlong choices. Choose for yourself the consequences. Anong gusto mong gawin ko? So God came to David and said to him, thus says the Lord, take for yourself. Bakit? Ano ba to? Diba, tungkol sa bilang? So, ang problema, si David, nahuhulog siya sa paraan ng ibang tao. Si God against violence. Against violence si God. So, by learning how big your army is, parang may tendency ka na ngayon, takutin ngayon yung mga ibang bansa. Huwag nyo kayong magkakamali sa amin. Marami na kami. Nakuha nyo? Ang calling ng Diyos sa Israel, sa Psalm 48, is to be the joy of the world. Kumbaga, ang Israel should be a blessing to many, hindi terorista o terrorizing the world. Hindi dapat ganon. Kaya sabi ng Lord, hindi tama yan. Kaya, anong choice mo? Economic disaster? Bakit ka mo economic disaster? Sabi niya rito, 3 years of famine. Or 3 months to be swept away before your foes. Ibig sabihin, military disaster. Talo kayo sa mga enemies ninyo. Or else 3 days of the sword of the Lord, even pestilence in the land. Ibig sabihin, dito naman, health issues. Magkakaroon ng pestilence. Nakuha nyo? Pero dito, mamimili ka. Sabi, and the angel of the Lord destroying throughout all territory of Israel now. Therefore, consider what answer I shall return to him who sent me. Mamili ka, David. Anong gusto mo? Sa kamay, sabi niya, kaninong kami? Sabi niya, 3 taon na tagutom? Sa kamay ng kaaway? O sa kamay ng Diyos? Wow, ang hirap, sabi niya. David, I am in great distress. Sakit sa ulo nito. Please, ang sarap kay David, he never lost his eyes on the Lord. Sabi niya, let me fall into the hand of the Lord, for His mercies are very great, but do not let me fall into the hand of man. So anong punto ko dito? Si David, talagang hingi ng tawad sa Diyos. Talagang sabi niya, Lord, sa iyong kamay na lang. Sa iyong kamay na lang. Ano naman lifestyle ni David yan? Hindi yan minsanan lang. Alam mo, ganyan si David. Kahit na nagkasala siya kay Bathsheba,
Ganon na ganon pa rin si David. Hindi niya nagpapalusot, hindi siya nag-excuse. Tingnan niyo, nung nahulog sa kay Bathsheba, sinabi niya, you are the man. Sabi ni Nathan, ikaw yan, ikaw yung lalaki na yan. Tapos sabi ganon, alam mo yung disobedience mo, bigat nun. You despise the word of the Lord by doing evil in His sight. Hindi alam ng tao, kapag ikaw ay nagkamali at hindi ka sumunod sa paraan ng Diyos, parang binabastos mo ang salita ng Diyos. Parang sinasabi mo sa Diyos, wala kang kwenta, hindi kita kailangan. Yun ang sinasabi mo, yun ang rebuke niya sa kay David. Ano sabi ni David? Hindi mo sabi, hindi naman ganyan, sobra ka naman. Nagkamali lang ako. Hindi, tao lang. Wala nang ganun. Ano sabi ni David? Sabi niya, I have sinned against the Lord. Wala nang palusot, wala nang pa-excuse. Wala na yun. Hindi, nagkamali lang ako, nakalimot lang talaga ako, nabigla lang talaga ako. Hindi, wala nang ganun. Ganun ba? Nagkasala ako laban sa Diyos. Hindi niya nagsinabing, nagkasala ako laban kay Bathsheba, nagkasala ako laban kay Uriah. Hindi, nagkasala ako sa Diyos. Walang patumping-tumpik. Doon mo maintindihan, itong tao na to, naintindihan niya, ibig sabihin ng repentance. Kaya pagdating sa prayer niya, be gracious to me, O God. Si God ang focus niya. Lord, maawa ka sa akin. At wala nang paligoy-ligoy, ako po ang nagkasala. My transgressions, wash me. My iniquity, cleanse me. My sin, for I know my transgression. Sabi niya, Lord, I have sinned against God. Hindi si Bathsheba, hindi si Uriah. Lord, kayo po. Sa iyo po ako nagkamali. Kaya kay Lord ako humihingi ng tawad. Sa kanya ako humihingi ng tawad. Ganon si David. Ibang-iba, si Saulo. Si Saulo, nirebuke na ni Samuel mismo. Yung mismo prophet Samuel, ano sabi niya? I have sinned. Ganun lang. Hindi, I have sinned against God. Sabi niya, I have sinned. Tapos ang inisip niya pa rin sarili niya, but please honor me now before the elders of my people. Wow, huwag mo naman ako ipahiya sa kanila. Iparangalan mo pa rin ako, ha? Tapos sabi niya, and go back with me that I may worship the Lord your God. Sasamba din ako sa Kanya. Pero, huwag mo akong pahiya. Maraming ganyan eh. Di ba? Pagka nirebuke, huwag mo na mailakas. Huwag mo ipahiya. Huwag mo ko ilagay sa kahihiyan. Now, kapatid, malagay ka sa kahihiyan o hindi na issue yun. Ang mahalaga, Lord, gusto ko makipag-ayos sa'yo. Nagkamali ako eh. Nagkasala ako sa'yo, Lord. Kung mapapahiya ako, di wala akong magagawa. Pero kung kakaawaan mo ako, di okay din naman. Salamat. But one thing I know, I have sinned against you, Lord. I am willing to face whatever consequence it is. Nakuha natin? Kaya walang madilim na kasalanan na hindi papansinin ni God. Ulitin ko, may isang babae po, mapapansin niyo si Saulo, ibang-iba. Hindi niya alam kasalanan niya. Lagi niya sinisisi ibang tao. Lagi sabi, kasi sila gusto nila kasi yung, hindi. At lagi siyang umiiwas sa consequence. Lagi siya nakatingin sa sarili. Si David, inamin niya, i-assume responsibility, accept the consequence. At God-centered siya. Kay God lang siya nakatingin. Kaya ang sumunod po ay we have to obey. Bakit obey? Alam niyo, minsan isip natin, maghingi na ako ng tawad kay God. Ito na gagawin ko. 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Maghingi ako ng tawad sa Diyos. Maglalakad ako ng panuhod para matagal sasabihin ko sa Lord, Lord, I'm sincere. I want to be forgiven. Hindi ganun. Kumbaga ganito yan. Kung nagkasala ka sa Diyos, kaninong terms? Sa terms ng Diyos. Hindi mo sa terms. Tama ba? Then the angel of the Lord commanded God to say to David that David should go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Ornan the Jebusite. Parang, David, sige. Papatawarin na kita, pero gumawa ka ng altar sa Ornan. No, ba't naman doon pa sa Ornan? Baka pwede naman dyan sa tabi na lang. Bibili pa ako ng lupa. Marami akong lupa, Lord. Walang ganon. You have to obey His instruction. Sabi niya, threshing floor of Ornan the Jebusite. So David went up as the word of God, which he spoke in the name of the Lord. Kasi sabi niya, doon ka pumunta. Kasi ito ang issue. When you ask for forgiveness, hindi pa pwede sabihin, hindi, okay na itong, dito ng reliyon namin, okay na to. Hindi yung reliyon mo magliligtas sa'yo, si Jesus. Because that is the way of God. It's not your way. It is God's way. Hindi mo sabihin, kasi kung tinan niyo mabuti kung hindi kailangan si Jesus, bakit pa niya kailangan mamatay sa cross? Bakit kailangan niya pang mabuhay ulit? Kung hindi natin kailangan si Jesus, kung kaya naman pala natin iligtas ang ating mga sarili, di sana, hindi niya kailangan mamatay. Think about it. So tuloy tayo dito. Kaya ano sinasabi ni Lord? Sabi niya, then David, give me the site of the threshing floor that I may build on it and the altar of the Lord for the full price you shall give it to me, that the plague may be restrained from the people. Ano napansin niyo?
Kailangan niyang bumili, kailangan niyang magbayad, kailangan niyang gawin lahat ng dapat gawin ayon sa utos ng Diyos. Walang excuse. You obey. Maraming tao hindi sumusunod kay God kasi hindi naman kilala si God eh. Parang si Saulo. Si Saulo inutusan. Kaya hindi yung susundin yung konti, yung iba hindi na susundin. Walang ganon. Ito sabi ng Lord, Blessed are you, O the Lord. I have carried out the command of the Lord. Kasi inutusan ni Lord si Saulo na lupigin ang mga Amalekita. Kasi ang Amalekita, mga violenting tao yan. Mga violent sila, they kill people. Kaya sabi ng Lord, judge them. Destroy all of them. Now, sabi ganoon. And then Samuel said to Saul, wait, let me tell you what the Lord said to me last night. And he said to him, speak. And Samuel said, is it not true that you were little in your own eyes? You were made the head of the tribes of Israel, and the Lord anointed you king over Israel. Ano siya sabi ni Samuel? Gusto kong paalala sa iyo that everything you are now is all by the grace of God. Wala tayong pagmamalaki. Kahit sino sa atin dito ngayon, kung ano man ang superstition natin sa buhay, ano man ang meron tayo, hindi yan galing sa galing natin. Grace ni God dyan sa atin. So, then the Lord sent you on a mission and said, go, utterly destroy the sinners of the Amalekites, fight against them until they are exterminated. Yun ang utos ng Diyos. Alam nyo, and then why then did you not obey the voice of the Lord, but trust upon the spoil and did what was evil in the sight of the Lord? Tingnan nyo, hindi niya lahat ginawa. Ang ginawa niya, then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord. Nag-excuse pa. Sabi niya, and went on the mission on which the Lord sent me. And I brought back Agag, the king of Amalek, and I've utterly destroyed the Amalekites. Hindi ko lang pinatay si Agag. At saka yung mga atupa, hindi ko pinatay. Bakit? But the people took some of the spoil of sheep. Sabi niya po, spoil, sheep and oxen, the choices of the things devoted to destruction. Dapat sisirain na yan eh. But we will use it to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. Nag-excuse pa. Hindi namin pinatay. Kasi sayang, i-offer na lang natin kay Lord. Alam niyo, inutos niya, sirain lahat. Alam mo naman eh, devoted to destruction eh. Ba't hindi mo sinira? And Samuel said, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifices in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Hindi hinahanap ng Diyos yung sacrifice mo. Sumunod ka. And to heed the fat of rams. Now, sabi niya ganoon, remember, rebellion is the sin of divination. Yung hindi ka sumunod, para ka rin mangkukulam. Is as iniquity and idolatry. Insubordination, hindi pagsunod. Insubordination is an iniquity and idolatry. Sumasamba ka lang din sa Diyos-Diyosan pag insubordinate ka, hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod sa pinag-uutos sa'yo. Because you have rejected the word of the Lord, He has also rejected you from being king. Ang sakit, no? Kaya sabi nga ni A.W. Tozer, alam niyo bakit ang marami sa atin magulo at laging naghahanap kung ano pong papantay magpo-progress? Sabi niya, kasi hindi pa tayo dumating na isuko na natin ang lahat ng ating parang desisyon para sa ating sarili. We are still giving some of the orders, tayo pa rin nag-uutos, and we are still interfering with God's working within us. And remember this, wala hong totoong pananampalatayang walang pagsunod sa Diyos. Si A.W. Tozer nagsabi, the Bible recognizes no faith that does not lead to obedience, nor does it recognizes any obedience that does not spring from faith. The two are on opposite sides of the same coin. Kung nananampalataya ka kay God, susunod ka kay God. Tama ba? Okay tayo? Susunod ka kay God. Bakit mo siya susuwayin? Then, kaya sabi ng Lord, if you want to love God, indeed, not only in words, ano sabi ni God? He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. Ang panghuli is worship. Worship. Bakit worship? Now listen to this. Ang worship, ang ganda-ganda ng definition binigay ni Pastor Peter. Sabi niya, our proper response to who God is. What He has done in the past and what He will do in the future. Ano bang tingin natin talaga sa Diyos? To many of us, we don't really know how big and how great our God is. Lagi natin sinasabi, our God, how great is our God. Pero in reality, talaga ba siyang dakila sa atin? Yun ang pag-isipan niyo mabuti, talaga ba siyang dakila sa atin? Now, tingnan niyo po, tingnan si David. Amazed na amazed ako kay David. Sabi ni David, oh man said to David, take it for yourself. David, hari ka eh. Dumating yung hari, hindi, kunin mo na to. Libre.
what is good in His sight. See, I will give the oxen for burnt offerings, and the threshing sledges for food, wood, and the wheat for the grain offering. I will give it all. Sa'yo na lahat. Wala kang babayaran. I will provide everything. Alam mo, grabe yung David. Sabi niya, teka, hindi. Sabi ni David kay Ornan, no. I will surely buy it for the full price. I will take what is yours for the Lord and offer a burnt offerings which cost me nothing. And David gave Ornan 600 shekels of gold by weight of the scythe. Sobrang willing siya to pay everything. Kahit nung last day na ni David, tingnan niyo naman si David. Advance natin, both riches and honor come from you. Kaya naman, Lord, hindi ako magtitipid sa iyo kasi lahat naman ng yaman galing sa iyo eh. Look at how he looks at God. You rule over all, and in your hands is power, might, and it lies in your hand to make great and to strengthen everyone. That's, ano pa sinasabi niya? But who am I? Who are my people that we should be able to offer as generously as this? Kahit na nakapagbigay kami, Panginoon, sino naman kami? For all things come from you, and from your hand we have given you, for we are sojourners. Ang totoo niya, squatter lang kami dito, nakikitira lang kami rito. And tenants, as all our fathers were. Our days on the earth are like a shadow, and there is no hope. Wala na kaming pag-asa, O God, and yet you gave us hope. You gave us a sense of meaning. You gave us life, a worthy cause. Sabi niya, kaya naman, O Lord, our God, all this abundance that we have provided to build you a house for your holy name, it is from your hand, and all is yours. Kaya ganun na lang yung pagsamba niya sa Panginoon Diyos. Walang pagtitipid. He will give everything to God. Now, with all my ability, I have provided for the house of my God the gold for the things of gold, and the silver for the things of silver, and the bronze for the things of bronze, the iron. At grabe yun, lahat binigay niya na. And sabi niya, more in my delight in the house of my God, the treasure I have of gold, silver, I give to the house of my God over and above all that I've already provided. Namely, 3,000 talents of gold, and the gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver to overlay walls of the buildings. Kaya hindi yun, Lord, dapat ito ginagawa mo sa akin. Hindi. Ito, Lord, ang karapat-dapat sa inyo. Ang papuri. At yung pinakamaganda, yung mismong kung saan yung altar na binili ni David, diyan tinayo ang templo. Then Solomon began to build the house of the Lord in Jerusalem on Mount Moriah, where the Lord had appeared to his father David, at the place that David had prepared on the threshing floor of Ornan the Jebusites. Yung bagay na kung saan marami ang nasaktan dahil sa kanyang pagkakamali, yun din ang bagay na kinasangkapan ng Diyos para dakilain ang kanyang pangalan. Kaya mga kapatid, you may have failed God several times. You may think, sobrang kapalpakan ko. Hindi mo kailangan malugmok. Bumangon ka ulit. The Lord is holding you up. Bakit? God can turn your mess into a message. Naintindihan? Your testings to be a testimony. Your scar to be a privilege to honor the bright morning star. Tayo pong lahat ay yumuko at bumikit sandali. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Mga kapatid, ikaw lang nakakaalam ng totoo mong pinagdadaanan sa buhay. Maaring nasisimo mo, pwede pa ba ako magbago? Yes. Huwag kang magsasawa. Huwag kang mapapagod bumangon. Kung ilang beses kang madapa, ganun din beses kang tumayo. Ang Diyos ang may hawak sa iyo. Pero matuto ka sa iyong pagkakamali. Alamin mo, Lord, saan ba ako mali at dapat ko ituwid? Saan ako dapat mag-improve? Kaya nga, it's like 2 steps forward o 3 steps forward, 2 steps back. Kung umatras ka man ng isa, abanti ka pa ulit ng dalawa. Huwag kang susuko, huwag mong talikuran si God. Alam nyo, lagi lang, si Lord, sinusundan ka kahit nakatalikod ka. Nang sa ganon, sa sandaling balik, bumaling ka ng tingin at bumalik ka sa direksyon kung nasan si Lord. Nandun lang siya sa harapan mo, waiting for you. Don't wait for tomorrow might be too late. Ngayon na. Huwag mo hintayin bukas. Today is a day of salvation. Today is a day where God wants you to start all over again. For anyone who comes to Jesus, anyone who unite with Jesus, He is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. And just in case you've been with the Lord for a long time and you keep on falling, ano sabi ni Paul? Forget what lies behind, but look forward to what lies ahead. Friends, God loves you so much. He wants you to be with Him. Aminin mong hirap na hirap ka na sa ginagawa mo. Aminin mong hirap na hirap ka na continuing and doing, you know what is displeasing to God. Bitawan mo na yan. Masakit, siyempre.
Whatever is causing you to sin, your right hand, cut it off. Masakit, siyempre. Pero gusto mo, dahan-dahan, palagari, o isang tigpasan na lang, isang sakitan na lang. But God will also help you to overcome the pain by His grace, because it was Jesus Christ who took all the pain of the consequences of our sins. Na sinigaw niyang, my God, why hast thou forsaken me? Kapatid, God is waiting. Kung ikaw yung kinakausap ng Diyos and somehow your heart is troubled, bakit hindi mo aminin kay God, Lord, ako po yun. I need you. Yes, taas mo kamay mo. Be humble. Be humble before God. Lord, ako po yun. Patawarin ninyo ako. Tulungan mo ako, Panginoon. Na huwag ako matakot sa iyo. Kung may takot man ako sa iyo, takot ng paggalang. Takot ng kadakilaan mo. Pero Panginoon Diyos, dahil sa pag-ibig mo, wala ako ibang tatakbuhan kundi kayo. Thank you, Jesus. Yes. Habang nakataas ang iyong mga kamay, sabi mo sa Lord, Lord, sinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Kapatid, bawat isa sa atin, isuko mo sa Panginoon ang hina mo, isuko mo sa Panginoon ang takot mo, isuko mo sa Panginoon ang mga pagkakamali mo. At sabi mo, Lord, tulungan mo ko na maibawi ko kung ano yung pagkakamali, kung saan ako magsisimula, kung ano dapat kong gawin. Tulungan mo, Panginoon, handa akong talikuran maging ang sarili kong reputasyon. Alang-alang, Panginoon, sa kalwalatian ng iyong pangalan at ikakaayos ng aking buhay. Dahil alam kong hangad mong kami po ay mabuhay ayon sa kalooban ninyo na siyang mabuti at laging ganap para sa amin. Thank you, Jesus. Panginoon, nakikita mo mga kamay na nakataas na ito. Lord, you are hearing their cries and telling you, Lord our God, that they're surrendering their lives to you. They're surrendering their pains. They're surrendering their failures. They're surrendering, Father God, everything that, Lord God, that is not pleasing to you. And Father God, I pray that as you accept them, Lord God, as they are, help them also, Father God, to be willing to change, to become the person that God wants them to become, oh God. So I pray, Lord Jesus, move with your Holy Spirit, with the power of your Holy Spirit, Father God, to, Lord, to cover them and to fill them, that they will walk according to your will, according to your purposes, and according to your glory. And Father God, thank you na Panginoon Diyos, ang puso ninyo is always for our good. Ang puso ninyo is for us, Father God, to enjoy the blessings of eternity. At ma-enjoy, Panginoon Diyos, ang reality ninyo that you, God, are our greatest blessing. Lord, whom am I in heaven but you? Besides you, I desire nothing on earth. Thank you, Lord God. Indeed, your nearness is my good. Thank you, Jesus. So, Father God, I pray, Father God, for every family we represent, and allow all of us, Father God, to live a life glorifying to you. That whenever we fail, whenever we fall, we will keep loving you because your love remains the same yesterday, today, and forever. Thank you, God. We love you because you first love us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God bless us all.